Ang Anghel sa 4th floor. Journal entry ni Nurse Marco. Petsa, Octubre 26, 2023. Oras 3:17 a.m. Graveyard shift, Building B, 4th floor. Hindi ko maintindihan. Bakit ako pa? Bakit ako ang nakakakita sa kanya? Simula nang tanggapin ko itong trabaho sa Manila General Hospital, akala ko ito na ang simula ng bago kong buhay. Pero ngayon, pakiramdam ko, ito na ang dulo. Naalala ko pa nung unang gabi ko sa trabaho, punong-puno ako ng pag-asa. Si Ate Presi, ang head nurse na halos kasing tanda na ng ospital, ang nag-tour sa akin. Malamig ang boses niya at may kakaibang tingin sa mga mata niya. "Marco," sabi niya, habang itinuturo ang room 412, ang pinakadulo sa hallway ng ika-4 na palapag. Kapag nakarinig ka ng kalansing ng rosaryo mula sa room na yan o kapag nakita mo ang isang bata na may puting abito sa pasilyo, magtago ka sa nurse station. Kahit anong mangyari, huwag kang titingin sa siwang ng pinto at huwag kang titingin sa kanyang mga mata. Tinawanan ko lang siya sa isip ko, mga pamahiin ng matatanda, pero nagbago ang lahat noong Martes. 2:00 ng madaling araw, tahimik ang buong palapag. Maliban sa humihingal na tunog ng oxygen machine, nagkakape ako sa station nang marinig ko. Isang mahina, malamyang kalansing. Hindi ito tunog ng baso o metal. Para itong mga butil na nagbabanggaan. Pero may kasamang malalim at kakaibang tunog. Nagsimula itong lumapit. Kling, klang, kling, klang. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sumilip ako sa siwang ng pinto ng nurse station. Biglang may sumalubong sa mata ko. Isang pares ng nanlilisik na itim na mga mata. Nakatingin diretso sa akin. Hindi ko nakita ang buong mukha, pero ang pagkabigla ko ay sapat na para mapaatras ako at mapaupo sa sahig. Ang rosaryo ay nagkalat sa sahig. Mga ngipin. Totoong ngipin ng tao. Mabilis akong tumayo at sumilip ulit. Wala na. Ang tanging nakita ko ay ang figura ng isang batang babae. Nakatalikod, nakasuot ng puting abito, naglalakad palayo papunta sa room 412. Ramdam ko ang ginaw na kumalat sa buong katawan ko. Isang ginaw na tumatagos hanggang buto. Lumipas ang ilang minuto, sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Baka guni-guni lang, pagod lang ako. Pero hindi ako mapakali. Ang mga pasyente sa ika-4 na palapag ay puro matatanda na. Karamihan ay may terminal illness. Sa room 412, si Lolo Pabling na nakomatose na at walang pamilya. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman kong kailangan kong tignan siya. Dahan-dahan akong lumakad sa hallway. Bawat hakbang ko, tila may umuungol sa ilalim ng sahig. Ang fluorescent lights ay kumukurap-kurap na parang hirap na hirap magbigay ng liwanag. Nang makarating ako sa harap ng room 412, nakabukas ng bahagya ang pinto. Mula sa siwang, narinig ko ang mahinang tunog ng pag-iyak. Parang huni ng bata, pero may kakaibang lalim na nagpanginig ng litid ko. Binuksan ko ng buo ang pinto. Ang silid ay biglang lumiwanag at nakita ko ang bata. Nakatayo sa tabi ng kama ni Lolo Pabling. Nakaharap sa akin. Nakabukas ang kanyang bibig na may itim na laman at isang mahabang dila ang nakalawit. Pero ang pinaka nakakakilabot, ang kanyang mga mata. Wala itong mata, kundi 2 butas lang na puno ng buhay na uod na gumagapang-gapang. Napahiyaw ako. Naramdaman ko ang pag-ihi sa salawal ko. Ang bata ay may hawak na isang rosaryo na puno ng ngipin ng tao. Umakyat ito sa kama ni Lolo Pabling at dahan-dahang dumapa sa dibdib ng matanda. Hindi ito humihinga, hindi ito kumukurap. Basta lang ito dumapa, ang kamay nito ay tinapat sa mukha ni Lolo Pabling at nakita ko ang isang itim na usok na lumabas mula sa bibig ng matanda. Dahan-dahang hinihigop ng bata. Isang matinding lamig ang bumalot sa akin. Naiintindihan ko na. Hindi ito sundo. Hindi ito anghel. Ito ay isang demonyo. Isang gutom na nilalang na kumukuha ng huling hininga. Ng huling puwersa ng buhay sa mga naghihingalo. Ang ospital na ito, ang ika-4 na palapag na ito, ay pugad ng kanyang gutom. Nagising ako kinabukasan sa emergency room. May lagnat ako. Tuyong-tuyo ang balat ko at mga ugat ko ay tila nawala ng laman.
Sabi ng doktor, stress lang daw. Pero alam ko ang totoo. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko sa likod ko ang isang anino. Ang anino ng isang batang babae. Nakangiti at may hawak na rosaryo. Alam kong huli na, simula ngayon, bawat pasyente na nakikita ko ay may itim na ulap sa likod nila. Sila na ang susunod. At ako ang kanyang tagahatid, ang kanyang tagapagmasid, ang kanyang susunod na biktima. Marahil ang journal entry na ito ay ang huling trace ng pagkatao ko bago ako tuluyang maubos ng anghel sa 4th floor. Ang Grab driver at ang shortcut sa Antipolo. Liham ni Jojo. Para sa sino mang makakabasa nito, sana ay hindi pa huli ang lahat. Ang pangalan ko ay Jojo at ako ay isang Grab driver. Siguro dati, pero hindi ko alam kung buhay pa ba ako o kung ano pa ako. Ang tanging alam ko ay nakulong ako sa isang walang katapusang biyahe at hindi ako makalabas. Nagsimula ang lahat noong isang gabi, Miyerkules ng gabi, pero sa pakiramdam ko ay paulit-ulit na itong nangyayari. Bandang 1:00 ng madaling araw may natanggap akong booking sa Cainta, malapit sa lumang punerarya na matagal nang sarado. Ang pangalan sa app ay Lisa. 1 punto lang ang rating niya at walang profile picture. Weird, pero kailangan ko ng kita. Dumating ako at may isang babae na nakatayo sa tapat ng punerarya. Nakayuko, nakaputing hoodie. Ang mukha niya ay nakatakip sa dilim. Binuksan ko ang pinto. "Miss Lisa?" tanong ko. Tumango lang siya, tahimik na pumasok sa backseat. Ang amoy niya, amoy sampagita. Pero may halong amoy lupa at lumang papel. "Saan tayo, miss?" tanong ko. Ang boses niya ay mahina, parang bulong ng hangin. "Sa Antipolo, kuya, sa dulo ng shortcut." Pinasok ko ang destinasyon sa Waze. Laking gulat ko nang idirekta ako sa isang kadaanang hindi ko kilala. Ang pangalan ay Old Cemetery Road. Hindi ko pa ito nadadaanan kailanman. Pero dahil sa traffic sa sumulong, sinunod ko ang GPS. Pumasok kami sa isang madilim na kalsada. Ang mga puno ng balete sa magkabilang gilid ay nagsasayawan sa hangin. Ang mga sanga nito ay tila mga kamay na sumasakal sa langit. Nawala ang signal ng cellphone ko. Ang radyo ay nag-static. Ang dashboard clock ko ay nagsimulang mag-iba. 1:30 a.m., 1:45 a.m., tapos biglang 3:33 a.m. Naka-freeze. Tumingin ako sa rearview mirror. Ang mukha ng babae sa likod ay biglang lumitaw sa salamin. Ngumingiti ng malapad. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang bibig ay puno ng bulok ng ngipin na may dugo sa gilid. Napamura ako sa gulat. Mabilis akong bumaling sa likod. Walang tao, walang anino. Bakante ang upuan, pero ramdam ko ang lamig sa leeg ko at ang bigat ng sasakyan. Sinubukan kong pabilisin ng takbo pero ang sasakyan ay bumabagal. Ang gulong ay tila lumulubog sa lupa. Ang odometer na dapat ay tumatakbo pataas ay tumatakbo pababa. Pabalik. Mula 50 kilometer, naging 40, tapos 30. Hanggang sa huminto na ng tuluyan sa tapat ng isang lumang gate na kinakalawang. Ang gate ay may nakasulat na Pahinga 1994. Nagsimulang kumalam ang tiyan ko, hindi sa gutom kundi sa takot. Nagsimula akong makarinig ng mga bulong mula sa labas ng kotse. Hindi ko maintindihan ng mga salita pero ramdam ko ang pagtawa. Tawa ng matatanda, tawa ng bata, tawa ng mga nawawalang kaluluwa. Tapos biglang may kumalabog sa hood ng kotse. Napakasakit ng pagkakabangga at may malaking butas sa hood. Hindi ko alam kung ano yon. Ang ilaw sa loob ng kotse ay nagsimulang mag-blink. Ang cellphone ko ay nag-vibrate. May message from Lisa. Binuksan ko ang message. Isang video clip. Ako, ang kotse ko at ang babaeng naka-hoodie sa likod. Ang video ay kuha mula sa dashcam ko pero ang kinukunan ay hindi ang kalsada sa harap ko kundi ang gilid ng bangin. Ang mga ilaw ng aking sasakyan ay nakaharap sa ilalim. Nakikita ko din ang sarili ko na nawawala ng kontrol sa manibela. Naramdaman ko ang pag-ikot ng tiyan ko. Ang video ay nagpapakita sa akin na nahuhulog sa bangin habang ang boses ng babae ay naririnig mula sa speaker. "Salamat sa paghatid, kuya. Dito rin ako namatay noong 1994. Ang huling frame ng video ay ang pagtama ng kotse ko sa ilalim. Nabulabog ako sa takot. Ang Grab app ko ay nawala. Pati ang GPS ay nawala. Ang radyo ay nag-static. Narinig ko ang mahina at malamig na bulong mula sa backseat. "Hindi pa tapos ang biyahe, Kuya Jojo."
Ang aming shortcut ay walang katapusan at ikaw, ang aming grab driver, ay walang pahinga. Simula noon paulit-ulit kong dinadaanan ang shortcut na yon. Umaasa na may susunod na driver na kukuha kay Lisa at papalayain ako. Pero wala. Nasaan ako? Ano ako? Ang tanging alam ko ay kapag dumating ang 3:00 ng madaling araw, ang engine ko ay kusang bubukas at may naghihintay na booking. Isang biyaheng walang katapusan. Ang 13 station, memo ni Leia. Memo sa Human Resources Confidential mula kay Leia de los Santos, Team Lead Project Olympus, PETSA, November 3, 2023. Oras, hindi ko na maalala. May mali sa building na ito. May mali sa akin. Gusto kong mag-file ng immediate resignation. Hindi ko na kaya. Nagsimula ang lahat noong nakaraang buwan nang simulang magkaproblema ang team ko sa kota. Ang management ay naglalagay ng pressure sa amin. Kailangan nating mahit ang target, Leia, kahit ano pang mangyari. Sabi ng manager ko na si Mr. Chua habang ang mga mata niya ay tila walang kislap. Isang gabi nag-OT ako para tapusin ang reports. 1:00 ng madaling araw, ako na lang ang gising sa buong floor. Ang ilaw sa buong opisina ay nagsimulang kumurap-kurap tapos namatay. Ang tanging ilaw na gumagana ay ang isang solong fluorescent light sa dulong bahagi ng office sa Station 13. Walang Station 13 sa floor plan namin. Ang aming floor ay may 12 stations lang. Pero ngayon, mayroon. At may nakatayo. Isang babae, nakatayo lang siya roon. Nakasuot ng headset, tila nagtatype ng napakabilis. Hindi ko nakikita ang monitor. Alam kong mali ito. Hindi ito kasama sa team ko. Sinubukan kong tawagin ang gwardiya pero walang signal ang cellphone ko. Ang tunog ng keyboard ay parang ingay ng lumang makina. Click-clack, click-clack, click-clack. Habang papalapit ako, narinig ko ang mahinang bulong. Kota na ba ako? Kota na ba ako? Kota na ba ako? Biglang umikot ang swivel chair at humarap sa akin ang babae. Ang mukha niya ay puro tahi. Ang mga mata ay nakabaliktad sa sockets at ang bibig ay walang ngipin kundi puro butas na puno ng itim na buhok. Napahiyaw ako pero walang lumalabas na tunog. Para akong napiipi. Ang babae ay nakatayo. Ang mga daliri niya ay pudpud na, halos buto na lang ang natira. Pero patuloy pa rin siyang nagtatype sa isang imahinaryong keyboard. Hindi ka patapos, Leia. Ang boses na lumalabas mula sa babae ay boses ni Mr. Chua, ang manager ko. May kota pa tayo. Ang sarili mo. Nagsimula akong tumakbo patungong elevator. Hindi ko maintindihan. Anong nangyayari? Ang building na ito, ang sikat na BPO na ito, may madilim palang sikreto. Narinig ko ang mga kwento ng mga dating empleyado na bigla na lang naglaho. Ngayon naiintindihan ko na. Sumakay ako sa elevator. Pindot ako ng pindot sa button ng ground floor pero ang elevator ay bumababa. Isang palapag, 2 palapag, hanggang huminto ito sa B4, basement 4. Wala sa floor plan ang basement na iyon. Nang bumukas ang elevator, bumungad sa akin ang isang malawak na silid. Puno ito ng mga cubicles. Walang ilaw maliban sa bawat cubicle na may isang dim na ilaw na nagmumula sa monitor. Nakita ko ang mga figura ng mga tao. Nakaupo, naka-headset. Lahat sila ay nakayuko. Nagtatype. Biglang may lumitaw na isang kamay mula sa isang cubicle. Manipis at buto-buto. Hinila ang sarili nito palabas at bumagsak sa isang sahig ang isang empleyado na puro buto at balat. Nakatingin sa akin pero wala siyang mata. Nakabukas ang kanyang bibig at nagmumula dito ang tunog ng keyboard. Napahiyaw ako ulit. Hindi ito patay. Ito ay nabubuhay. Ang kanilang kaluluwa ay nakakulong sa trabahong ito. Ang kanilang life force ay kinukuha ng matanda na naninirahan sa ilalim ng building. Ang kontrata para sa walang katapusang tagumpay ng kumpanya. Nagsimulang gumalaw ang lahat ng figura. Umikot sila, lahat ay nakatingin sa akin. Ang mga mata nila ay nakatahi. Ang mga bibig ay puno ng lumang resibo. Nagsimula silang magsabay-sabay magsalita. Ang boses ni Mr. Chua ang naririnig ko mula sa bawat isa sa kanila. Sumama ka na, Leia. Masaya dito. Walang pahinga. Kota, kota, kota. Naramdaman ko ang paghila sa aking mga paa. Dumapa ako. Bumagsak ang cellphone ko. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas. Kung nakalabas pa ba ako. Ang tanging naalala ko ay ang tunog ng pagda-type at ang malamig na tinig ni Mr. Chua.
Ngayon nakaupo ako sa desk ko. Pinipilit kong isulat ang memo na ito pero napansin ko na ang mga daliri ko ay nangangayayat. Ang balat ko ay natutuyo. Ang headset ko ay nakakabit sa aking tenga at hindi ko na ito matanggal. Nagsimula na akong makarinig ng mga bulong. Kota na ba ako? Kota na ba ako? Hindi ko na alam kung ako pa ba ito. Pero alam ko ang ika-13 station ay hindi lang sa dulo ng floor. Ito ay nasa loob ko na. At tulad ng iba, wala nang pahinga. Hindi ko na kayang sumigaw. Ang tanging magagawa ko ay mag-type ng mag-type hanggang sa wala nang matira sa akin.